At para naman sa ating mga balita, US nagbanta sa Turkey. Turkish President Erdogan tumiklop at iniutos daw sa banal na Quran, bombahin ang Israel. Pero bago po natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang videong ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Kahapon ay nagbanta ang US sa bansang Turkey na tigilan na ang pagkakanlong sa teroristang grupong Hamas kung ayaw nitong malagay sa alanganing sitwasyon. Hindi umano naniniwala ang US na dapat mabuhay ng komportable ang mga lider ng nasabing grupo. Nang tanungin tungkol sa mga ulat na may ilang mga lider ng Hamas na lumipat na mula Qatar patungong Turkey, hindi kinumpirma ng tagapagsalita ng US State Department na si Matthew Miller ang mga ulat na ito. Sinabi niya na wala siya sa posisyon para magkomento pa laban dito. Gayunman, malinaw umano na sinabi ng Washington sa gobyerno ng Turkey na hindi maaaring ipagpatuloy ang business as usual sa Hamas. Idinagdag pa ni Miller na ang ilang lider ng Hamas ay nahaharap ngayon sa mga kaso sa Amerika, kaya sa halip na makipagtransaksyon ay dapat umanong isuko ang mga ito sa kustodiya ng Estados Unidos. Sinabi pa ni Miller, hindi anya sila naniniwala na ang mga lider ng malupit na teroristang organisasyon ay dapat mamuhay ng komportable kahit saan, kabilang na sa alinmang malalaking lungsod ng sino mang kaalyado ng US. At bilang tugon sa warning ng Amerika, itinanggi naman ng isang Turkish diplomatic source ang mga ulat na inilipat na ng Hamas ang kanilang political office sa Turkey. Ito'y sa kabila ng mga ulat na lumipat na nga ang grupo sa kanilang bansa. Idinagdag ng source na ang mga miyembro ng militanteng grupong Hamas ay dumadalaw lamang sa Turkey, lalo na anya kapag walang mga pagpupulong sa Qatar. Pero hindi ito nangangahulugan na doon na sila nakatira. Ang warning sa Turkey ay ibinigay bunsod ng kabiguan ng Hamas na makipagkasundo sa isang ceasefire na ilang buwan nang tinatrabaho ng US government. Sa kabila nito, hindi pa rin nawawalan ng pag-asa ang Amerika na magkaroon ng ceasefire, lalo na anya kung magiging matagumpay ang isinusulong na tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Matatandaan na sinuspinde ng bansang Qatar ang kanilang mga hakbang tungo sa pagbuo ng ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Ito'y habang hindi nagkakaroon ng sinseridad sa negosasyon ang bawat panig. Kasabay nito ay pinaalis na rin ng Qatar ang mga lider ng teroristang grupo sa kanilang bansa base na rin sa kahilingan ng Estados Unidos. Hindi gaya ng US, ang Turkey ay hindi naniniwala na ang grupong Hamas ay isang teroristang grupo. Para kay Turkish President Recep Tayyip Erdogan, ang Hamas ay isang resistant group na ang layunin lamang ay palayain ang Palestina mula sa pananakop ng mga Israeli. Bukod dito, si Erdogan at iba pang opisyal ng Turkish government tulad ni Foreign Minister Hakan Fidan ay nagkaroon na ng bukas na pakikipagpulong sa mga senior na lider ng Hamas, kabilang na ang isang pagpupulong sa Istanbul noong Oktubre. Kaugnay nito, matatandaan na nagpataw ang Biden administration ng ilang rounds ng mga sanksyon mula pa noong October 7. Laban yan sa mga sino mang individual at mga peking charitable institutions sa Turkey na inaakusahang nagbibigay ng suportang pinansyal sa Hamas. Layunin ng mga sanksyon na ito na sugpuin ang mga network na pinanggagalingan ng pondo ng grupo, lalo na sa mga bansang may kaugnayan sa organisasyon. Sa ibang balita, iniutos daw sa banal na aklat ng Quran na bombahin ang bansang Israel. Yan ang sinabi kahapon ng isang mambabata sa Iranian Parliament kaugnay pa rin sa usapin ng di umano'y pagpapaunlad ng Iran sa kanilang nuclear project. Ayon kay Mahmoud Nabavyan, isang mambabata sa Iran, dapat anyang baguhin ng Iran ang patakaran nito hinggil sa proyektong nuklear. At dapat pa umanong paunlarin ang anumang sandata na makakalikha ng deterrence o pananakot laban sa mga potensyal na kalaban. Ang pahayag na ito ay nagpapahiwatig ng mas agresibong posisyon sa harap ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Iran at ng mga kanluraning bansa, partikular sa usapin ng nuclear program nito.
Sa kanyang speech sa parlamento ng Iran, sinabi ni Nabavyan na ang red line o limitasyon ng Iran ay ang seguridad ng kanilang bansa. Idinagdag pa ni Nabavyan na iniutos daw sa banal na Quran na kailangang magkaroon ang Iran ng mas sopistikadong armas kaysa sa mga armas na meron ang kanyang mga kalaban. Ito'y upang magkaroon ng panakot ang Iran sa sino mang mangangahas na umatake sa kanya. The Iranian nation will utilize any weapon that creates deterrence against its enemies. The Holy Quran has commanded us to increase our power as much as possible to frighten our enemies with that power and weapons so that it creates deterrence. The Iranian nation must be equipped with all the weapons that its terrorist enemies, the US and Israel, possess. Ang mga pahayag ni Nabavyan ay naging dahilan ng pagtaas naman ng kilay ng ilang mga personalidad sa rehiyon. Matatandaan kasi na sinabi na noon ng Iran's Strategic Council on Foreign Relations na hindi pa nagdidesisyon ang Iran na lumikha ng isang atomic bomb. Ito ang nagbunsod kay Nabavyan para sabihing kailangang baguhin ng Iran ang ganitong patakaran para na rin maipagtanggol nila ang kanilang sarili sa anumang banta, kabilang na ang pagtatangka ng iba pa na wasakin ang kanilang mga nuclear projects. Si Mahmoud Nabavyan ay isang Shia clerics at konserbatibong politiko sa Iran. Noong March 2024, inilarawan ng pahayagang Middle East Eye si Nabavyan bilang isang Shia cleric at konserbatibong politiko na may mga matitinding pananaw hinggil sa mga isyu ng strategic at international relations ng Iran. Ang kanyang mga pahayag ay patuloy na nagbibigay ng mga palatandaan ng kanyang pagtutol sa mga kasunduan na itinuturing na nagpapahina sa interes ng Iran. May mga pagkakataon din na itinuturing si Nabavyan bilang tagapagpaliwanag ng mga adhikain ng rehimen. Sinabi niya na karamihan ng kanyang mga prinsipyo ay batay sa doktrinang pinaniniwalaan ng Islam. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang araw po.